ating panibagong video. So, itong araw na to, yung pinakamalaking budol, to be honest, na hindi ko ine-expect. Kasi, yung sabi ni Marcoleta nung nakarang araw, wag daw tayong kukurap! Wag daw tayong pipikit! Bawat tenga natin ay makinig. Oo. Kasi yun na daw po yung pinakahuling pagkakataon para patunayan ang buong katotohanan. So, sabi pa nga ni Rodante Marcoleta, ang katuwiran, ang katotohanan ang mananaig. Di ba? May pa ganon-ganon pa itong si Senator Rodante Marcoleta. Tapos sinabi niya pa na ang gagawin daw nila sa Blue Ribbon Committee ay madedefine ang direksyon ng ating bansa. Talaga nga naman, oh. Grabe yung yung script ni Rodante Marcoleta. Kala mo, sobrang pasabog eh. Diba, mga minamahal? Diba, Aida Azarias? Kala mo talagang may pasabog. Actually, nag-antay ako. Nanood ako. Nasayang yung ilang minuto ng buhay ko. Putang gisan, wala man lang tayong nakuhang magandang sinabi. Di ba, ordinary person, gumastos lang kayo ng pera ng gobyerno para hindi ko nga alam kung hearing ba yun or meeting. Di ba? Talaga nga naman, walang bago sa sinabi ng 18 Marines. Kumbaga sa madaling sabi, mga minamahal, kaya ko ba pasabog? Literal na kayo yung sumabog sa sarili ninyong mga pasabog. Tingnan ninyo ito yung sinabi ni Marcoleta. Parang excited, dapat lahat maganda, lahat makinig. And then sabi ni Marcoleta, taas noon niya itong pinagmamalaki. Makinig daw tayo. Oo, talagang, wow! Grabe, ito na yung The Revelation, the Book of Revelation. Darating na. Kala ko ngayong araw, the Book of Revelation. Putik nung nakita ko yung hearing. Ha? Yun na yun? Yun na yun yung Book of Revelation nyo? Anak ng wato paulit-ulit yung script. Wala namang bago. Diyos ko. Sige, panoodin muna natin tong sinabi ni Rodante Marcoleta. Sabi ni ordinary person, many question asked. Started with the suitcase ended with the ICC warranty. Yan nga yung ending. May warrant ka na, Marcoleta. Diba? So ngayon ito yung sabi ni Marcoleta. Ito talagang si Piluka na to. Oo, Diyos ko. Diyos ko, Marcoleta, pinahiya mo na naman ang sarili mo. Ito yung sabi niya, taas noon niyang pinagmalaki kahapon. Pahiya dito si Marcoleta eh. Dapat ito yung dinadala sa kulungan eh. Diba? Diyos ko. Huwag po kayong kukurap. Narinig ninyo, huwag daw tayong kukurap. Huwag tayong kukurap Huwag tayong kukurap. Lakihan natin ang ating mga mata. Huwag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta. Huwag po kayong kukurap. Huwag daw tayong kukurap. Hindi kami kumurap pero kami ay halos kumurap na sa kakatawa. Alam niyo kung ano yung ginawa ni Tito Soto? Mga minamahal. Kasi di ba nadamay si Tito Soto, nadamay si Dilima, nadamay si Erwin Tulfo. Alam niyo may sagot si Tito Soto yung dinamay yung kanyang pangalan. Sinagot niya. May mga tarantado kayo. I'm not even a senator in 2024. So, paano ako nakatanggap ng maleta? At yung allegation ninyo na yung executive assistant ko yung nag-receive, mga hayop kayo, patay na yung tao, ginagambala pa ninyo? Diba, mga minamahal, kahit nga din itong si Dilima. Hindi din naman ako nakatanggap noon, nakakulong ako. Paano ko makakatanggap noon?
And even itong si Erwin Tulfo, paano ako makakatanggap noon? Eh, hindi pa din naman ako senador noon. Anong klaseng ka-fake-fakean to? Ha? 'Di ba? Bogart yung scriptwriter, sabi ni JYT. Ilang buwan yung pinractice? 'Di ba? February. March, April, May. 3 buwan yung pre-practice, pero yung script ninyo parang pang 2 days. Dinamay nyo pa si Sandro Marcos na naka-receive ng maleta. 'Di ba? Sabi ng isang ex-marine, mga minamahal, di niya daw makita yung dagat or yung laki nung dumating kami daw sa Puay, sa Ilocos Norte. Pero meron silang picture. Oh, ito yung picture nila kasama si Sandro. Oo, putek. Oh, putek na yan. Ito daw yung picture na kasama si Sandro. Yan. Anak ng yuta. 'Di ba? Tapos biglang sinabi na, oh, yung pinaka-picture maliwanag. Tapos sinabi, hapon daw sila dumating. Like, hindi natin, 'di ba? Paano natin ipagko-connect? Nung dumating daw sila, di niya na daw makita ang dagat. Oh, sinabi yon, di niya na daw makita yung dagat, so meaning gabi. Pero yung lumabas ang picture, maliwanag. Ngayon, napagtanto na hapon daw sila dumating, ay hapon po pala kami dumating. 'Di ba? Si Amy na mismo yung nagtanong. Very inconsistent. Gabi kayo dumating, so yung dagat, 'di ba dapat nasa tabi, kita ninyo? Diyos ko naman. Kumbaga sa madaling sabi, mapapagano na lang. So, Senator Rodante Marcoleta, ngayon mo sa amin sabihin na huwag kaming kukurap, ngayon mo sabihin sa amin na huwag kaming pipikit. Sige nga, ngayon mo sabihin sa amin na huwag tayong kukurap o kahit ni isang pikit. 'Di ba? Itong mga, alam ninyo ang dungis ng kanilang script. Huwag pipikit, huwag daw tayong kukurap kasi bukas daw, which is yung ngayong araw, will define the country. Anong na-define ninyo? Fake news? Anong na-label ninyo? Katangahan? Senator Rodante Marcoleta naman. Ano ba naman yan? Lawyer ka. Pero yung pagiging lawyer mo parang pang-abno. Lawyer ka ba talaga? Well, baka tama nga yung sabi ng mga batikang lawyer. Low rank ka. Low rank. Mababang nilalang. Di ba mga minamahal? Aray ko po, Diyos ko. Sabi dito ni Shirley Martinez, failed script. Hindi man lang nila inayos yung kanilang script. Di ba? So sa madaling sabi, itong mga Diablo demonyo na to, nagsagawa ng Blue Ribbon Committee para lang sirain. Ito talagang si Alan Peter Cayetano. Alam mo, pumasok ka lang dyan sa Senado para manggulo. Si Alan Peter Cayetano, siya lang yung tipo ng taong pumasok dyan sa Senado para manggulo. Tapos ngayon, ano yung ending? Si Marcoleta pa yung napahamak. Bakit? O, ang ending kasi si Marcoleta may warrant. 'Di ba? Tama ka, JYT, they didn't show any solid evidences. Like picture, okay na? Sa tingin nyo, okay na kami sa puro picture nyo na yan?